Sa ngalan po ng ating Panginoong Kristo, isang pagpalang unang araw ng month of July, mga kapatid ko kay Kristo. Welcome po sa Daily Manna. Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang patungkol sa The God of Open Doors. Ito po yung theme natin sa buong July, month of July. Ngayon, ang ating pag-aaralan is The God of Open Doors of Breakthrough or Pambihirang Tagumpay. Mula po sa Revelation chapter 3 verse 7 to 8. Ang sabi po sa banal na kasulatan, to the angel of church in Philadelphia, write, these are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens, no one can shut, and what he shuts, no one can open. Salamat sa Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin, Ama. Patuloy kaming nagpapasalamat sa isang buong buwan na sa kami sinamahan mo at binigyan ng tagumpay. Patuloy po, salamat sa iyong salita na pag-aaralan namin ang mga pintuan ng tagumpay, pambihirang tagumpay na ipagkaloob mo sa amin. Mula ngayon at magpakailanman. Salamat sa Santong Espiritong sumaamin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and Amen. Revelation chapter 3 verse 7 and 8, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Philadelphia. Ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan, siya na may hawak ng susi ni David. Walang makapagsasara sa anumang buksan niya, at walang makapagbubukas ng anumang sarahan niya. Sabi niya sa verse 8 sa Wikang Banyaga, I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet no have kept my word and have not denied my name. Sa wikang Tagalog, nalalaman ko ang iyong mga gawa. Alam kong kakaunti ang kakayahan mo. Ngunit sinunod mo ang aking utos at naging tapat ka sa akin. Kaya't binuksan ko ang isang pinto sa harapan mo. At walang sino mang makapagsasara nito. Purihin ang Diyos. Always remember that the ancient city of Philadelphia is one of the 7 cities mentioned in the book of Revelation. Ang ika-6 na ori ng ka-6 ng iglesia ay yaong tinawag niyang tumutupad ng salita na may pagtitiis. See? Masunurin sila sa salita ng Diyos. Tumutupad sila sa salita ng Diyos na may pagtitiis. At hindi kinakaila ang pangalan ni Jesus kailanman. Hindi nila dinideny si Hesus Kristo. Sa makatuwid, sila'y mga tapat. At ang tinutukoy ng Diyos, walang iba ay ang Church of Philadelphia, na kung saan ay nangako ang Panginoon na bubuksan ng Diyos ang pintuan. At isa po sa pintuan na ating pag-aaralan, na bubuksan ng Diyos sa lahat ng mga churches or local church, na kung saan ay katulad ang katangian ng Church of Philadelphia, matapat at kailanman ay hindi itinatakwil ang pangalan ng Panginoong Hesus. Nais iparating sa ating ng Panginoon that our God can open doors for us, a door of breakthrough, pambihirang tagumpay, ang mararanasan ng iglesia na nagtitiis at tapat na sumusunod sa salita ng Diyos, at kahit anong mangyari, hindi niya itatakwil si Jesus sa kanyang buong buhay. Naunawaan na natin na magdaraan ang iglesia sa malaking pagsubok, sapagkat ang iglesia ay maging katulad ng mga taga-Philadelphia sa panahon ng pagsubok. Sila ay patuloy na maging tapat, tumupad sa mga salita na may pagtitiis. They are the doer of God's word. Sabi nga ng Diyos, iingatan niya tayo sa panahon ng pagsubok.
ikaw at ako, or ina-address ito ng Panginoon sa lahat ng local churches, sa kanyang iglesia. Ang Diyos na mismo ang nangako. At ano ang pangako? Isa diyan na pangako ng Diyos. He opened doors for us, a door of breakthrough. Siya ang may hawak na susi na David at may kapangyarihang buksan ang pinto ng pambihirang tagumpay o breakthrough sa iyo at pagpapala. At walang sino makapagsasara nito sa iyo at sa akin, kapatid. Dahil He is the God of open doors of breakthrough o pambihirang tagumpay. Who is He? He is the Lord Jesus Christ, the Word. Inihanda na ng Diyos ang kanyang pagpapala sa iglesia upang gampanan ang tagumpay. At hindi lang basta-basta itong tagumpay, kundi pambihirang tagumpay, kapatid. Humanda-handa na tayo. Tayo na nakakaranas ngayon ng pagtitiis. Masunod lang, may isa pamuhay lang ang salita ng Diyos. At anuman ang mangyari, hindi nating ipagpalit ang pangalan ni Kristo Jesus. Sa yaman, sa kagandahan, sa karangyaan, sa pera, o sa anumang bagay, o mga Diyos-Diyusan, o relihiyon, o kapangyarihan. Dahil ang lahat na yan, kapag katulad ng Philadelphia, ang ating katangian, na nagtitiis, nagtsatsaga, nagiging faithful sa Panginoon, sa paggawa ng kanyang salita, hindi hahayaan ng Panginoon na manatiling sarado ang kanyang pintuan. Humanda-handa ka, ikaw at ako, church. Bubuksan na ng Diyos ang kanyang pambihirang tagumpay sa ating mga buhay. Darating ang kahirapan at kaguluhan, maging kawawa ang mga tao. Magaganap that in the last days, makikita ang kaibahan ng kanyang mga lingkod at nagtitiis at gumagawa ng kanyang kalooban or ng kanyang salita at kailanman ay hindi tinatakwil si Jesus. Makikita ang kaibahan ng tunay niyang mga lingkod at anak sa hindi niya mga tunay na lingkod at anak. Always remember na ang iglesia ay kanyang gagamitin upang maging daluyan ng kanyang pagpapala at mayamang kawang gawa at kabutihan. Do you agree with me? Handa ka na ba? Nabubuksan ng Diyos at ibibigay sa iyo ang breakthrough. Nagagawa ka ng kabutihan. Magkakawang gawa ka upang maprotektahan ang mga tao at matulungan sa kabila ng matinding kahirapan sa kasalukuyan at darating. Kaya, church, ikaw na matiisin, na maging masunurin sa Diyos, ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon ang pambihirang kapangyarihan. What are the open doors of breakthrough that God can open in our lives? Number 1, breakthrough of God's power, authority, and victory over Satan. See, hindi tayo talunan sa mga panahong ito at sa kasalukuyan. Ubusin man ang lahat ng pagsubok at hadlang ni Satanas sa ating mga buhay. Church, sa bawat pagpatak ng iyong luha, tagumpay ang ating aanihin. Dahil ipinagkaloob na sa atin ng Panginoon, binuksan na niyang pintuan ng breakthrough or pambihirang kapangyarihan. Ano iyon? Power and authority and victory over Satan. Sabi sa Pahayag chapter 3 verse 9, pakinggan mo. Sigaw niya, pakinggan mo. May punctuation mark. Padudulugin ko sa iyo at payuyo ko rin sa harapan mo ang pangkat ni Satanas. Always remember, pangkat ni Satanas ay luluhod sa harapan mo, church.
sa pamagitan ni Kristo Jesus. That's the power and authority and victory. The open door. The breakthrough. The door of breakthrough. Pambihirang kapangyarihan. Pambihirang tagumpay sa pamagitan ni Kristo Jesus. Church, ikaw na nagtitiis ngayon. Ikaw na nagtsatsaga. Masunod lang ang gawain, ang utos ng Diyos. Ipinaglalaban mo si Kristo sa mga kapanahonang ito. Makita mo kung paano bubuksan ni Kristo Jesus ang pambihirang tagumpay sa'yo. In His name, ang sabi ng Panginoon, padudulugin ko sa iyo at payuyukurin sa harapan mo ang pangkat ni Satanas na nagsisinungaling at nagpapanggap ng mga Hudyo upang malaman nila iniibig kita. Church, grabe. Claim it. Receive it. Yan ang binuksan ng Diyos na isang pintuan para sa atin. Breakthrough of God's power, authority, and victory over Satan. Kaya takot sa atin si Satanas. In Lucas chapter 10 verse 19, binigyan kita ng kapangyarihan upang apakan ang ahas at alakdan at yurakan ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang sino mang makapipinsala sa inyo. That's the open door of breakthrough na ibinigay sa atin, church. Huwag tayong matakot. Parang takot kang murahin si Satanas. Satanas siya. Hindi ka nga ginagalang, igagalang mo pa siya. Huwag kang lumuhod, huwag kang magpabait-baitan. Kapag si Satanas, dahil kahit kailan, wala siyang habag sa iyo, papatayin ka niya, sisirain ka niya, wawasakin ka niya, nanakawin niya ang kaluluwa mo. Pag magpabait-baitan ka kay Satanas, tandaan mo, hindi tao ang kalaban natin. Ang espiritong sumasa mga taong ito na nagpapasakop kay Satanas. Church, huwag kang ma-deceive. Oo, mabait ka. But always remember, maging matalino ka sa pagharap sa kaaway sa mga panahon ngayon. Takot ka mag-rebuke kay Satanas? Anong sabi? Luluhod siya sa iyo. Sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Yuyuko sila sa iyo. Sila na mga kampo ni Satanas. Use your power and authority sa kanilang harapan. Hindi yung para pang ginagalang sila. Hayaan mo makita nila. You are a powerful through the name of the Lord Jesus Christ. Breakthrough o pambihirang tagumpay. Sabi sa Isaiah chapter 41, 10 to 13. Verse 10. Ako isa sa inyo, kaya huwag matakot. Huwag kang matakot, ang sabi ng Diyos. Ako ang inyong Diyos. Di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan at ililigtas. Church, always remember this. Kaya huwag kang matakot. Kaya nababaliktad ang matuwid, ang siyang napapahiya, at ang nagngingisi-ngisi ay ang mga sinungaling. Dahil sa pagpapabait-baitan mo, pwede kang maging mabait sa tao na karapat-dapat pagbigyan ng kabaitan. Oo, dapat tayo'y maging mabait sa lahat ngayon. Pero church, be wise. Huwag mong hayaan madisib ka ng kaaway. Dahil marami ring mga tao na nagpapabait-baitan sa'yo. Ngunit sila ay mga demonyo. Sa harapan, pwede mong ipadama ang pagmamahal sa kanila. Pero be wise. Huwag mong hayaan na makita nilang espiritu mo'y sumusuko at mangmang sa kanilang harapan.
Be wise, church. Be wise. Nagpabait-baitan si Satanas. He is the deceiver. At maraming nadideceive sa mga puso na lubos na nandoon. Sinasamantala ang kabaitan. Hindi mo na kasalanan kapag nalinlang ka. Kulang ka lang sa kapangyarihan, sa karunungan at kaalaman kung paano i-deal ang demonyo sa kaloob-looban ng katauhan ng taong ito. Hindi ang taong ito ang iyong hinaharap, kundi ang demonyo sa kanyang harapan. Kaya, kilanlin mo kung sinong tao. Huwag mong hayaan, madisib ka ng kaaway at malinlang ka sa iyong kabaitan. Ang sabi ng Diyos, palalakisin kita at tulungan, iingatan at ililigtas. Takot ang kaaway kapag alam niya you have that power and authority. Sa pangalan ni Jesus, binigyan ka ng karapatan upang apakan ang asa at dalakdahan at yurakan ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Natatakot siya sa iyong bibig na makapangyarihan na siya'y hatulan if you are a true servant of God. You have that power and authority over Satan. Kaya wag mong hayaan, takpan ang iyong bibig para hindi sila mahatulan. Verse 11, lahat ng may galit sa iyo, always remember this, ang sabi ng Panginoon. Verse 11 ng Isaiah 41, lahat ng may galit sa iyo ay mapapahiya. Always remember this. At mamamatay ang sinumang lumaban sa iyo. Aalisin ng Diyos ang lahat ng taong hahadlang sa iyong dinadaanan patungo doon sa kalooban ng Diyos. Sabi nga, aapakan mo ang as at dalakdan at yurakan ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway. You have that power and authority. Ang Diyos mismo ang papatay sa sinumang lumaban sa iyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Sinasabi niya sa verse 11, lahat ng may galit sa iyo ay mapapahiya at mamamatay ang sinumang lumaban sa iyo. Kaya hayaan mo na si Satanas at ang kanyang mga kampon habang nabubuhay ka sa sanlibutang ito ay matatakot sa iyo bilang lingkod ng Diyos. Hindi yung mangmang na lingkod ng Diyos. Dapat kilala ka ng kaaway kung sino ka sa harapan ng Diyos. At dapat kilala mo ang kaaway. Kung sino sa kaloob-looban, the demons, the Satan's hiding sa mga tao na kanyang kampon. Verse 12, hanapin ninyo, ngunit di masusumpungan. Ito ang gagawin ng Diyos sa ating mga kaaway. Ang kaaway ninyo'y wala nang talaga. Kaya huwag kang mag-alala kung mayroon mang magpatapang-tapangan sa iyong harapan upang hadlangan ka sa kalooban ng Diyos, sa mga gawain ng Diyos, sa buhay mo. Kung siya lang naman ang hadlang sa buhay mo, ang mga sugo ng demonyong ito, always remember, ang sabi ng Diyos, mapapahiya sila, mamamatay sila, silang mga kalaban mo. Sabi niya sa verse 12, hahanapin ninyo ngunit di ninyo na masusumpungan ang mga kaaway ninyo dahil wala na talaga. Ganon ang kapangyarihan ng Diyos. Verse 13, ako si Yahweh na iyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabi, huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. See? Kaya huwag tayong matatakot. Magsama-sama man ang mga demonyo na yon. Maging lahat man na mga kakampi mo ay, sabi nga, kakaibiganin niya. Sabi nga, babayaran niya ng pera para lang tumalikod sa iyo. But always remember, ipaglalaban ka ng Diyos. Pag hindi sila titigil, ang Diyos na mismo ang aalis sa kanila sa iyong harapan. At ang sabi ng Diyos, ang iyong kaaway ay hindi mo na makikita talaga. Pangalawa, mga pangako ng Diyos sa ating mga pangako ng Diyos sa ating mga tumanggap ng pambihirang tagumpay. Ano pa? Iingatan tayo ng Diyos pagdating ng panahon ng pagsubok sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Kaya huwag matakot
Kung ano nang nakita niyong kaguluhan, matindi na, langit, lupa, lahat, buong bansa, nakakaranas na. Kaya sabi nga ngayon, hindi na patanyagan ng bansa, kundi pabanalan at patuwiran. Kaya ipag-pray natin ang ating bansa na maging banal at matuwid. At wag malinlang, umakubkob ng kaaway. Kaya pabanalan ngayon at tuwiran, no? Ang labanan. Hindi pagandahan, payamanan, hindi. Pabanalan at katuwiran, ang labanan ngayon. Sabi nga, iingatan tayo ng Diyos pagdating ng panahon ng pagsubok sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. May pagsubok ang lahat ng tao. Even the church. At lalong-lalo na, ang church ang unang gigirahin ng kaaway. Always remember that, no? Kaya be strong, church. Use our power and authority. God's opened the door of breakthrough sa atin. Ano pa? Sabi sa Pahayag chapter 3 verse 10, sapagkat tinutupad mo ang aking utos na magtiyaga, iingatan kita pagdating ng panahon ng pagsubok sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Kaya, pa-relax-relax lang tayo, church. Kaya, always remember na anuman ang mangyari, use our power and authority. Ibinigay na sa atin ng Panginoon ang pintuan ng pambihirang kapangyarihan. Luluhod si Satanas at ang ating kaaway ay aalisin ng Diyos sa ating harapan. Always remember that. Kaya panatilihin nating maging katulad ng Church of Philadelphia na anuman ang mangyayari, patuloy nating gampanan ang ating tungkulin. Pagtiisan natin, pagtiyagaan, ipangaral, isapamuhay, gawin ng may katapatan ang salita ng Diyos at kahit anong mangyari, huwag natin pagtaksilan ang ating Panginoong Hesukristo. Huwag nating i-deny ang ating Panginoong Hesukristo. Conclusion, sa Pahayag chapter 3 verse 11, sabi niya, darating ako sa lalong madaling panahon. Iingatan mo ang mga katangian na sa iyo upang hindi maagaw ni numan ang iyong korona. Church, bilang mga anak ng Diyos na banal at matuwid at patuloy na nagtitiis at nagtiyatiyaga, gampanan ang tungkuling inatang ng Diyos sa atin ayon sa kanyang kalooban. Always remember, we have a crown of victory. At hindi yan basta-basta crown lang ng tagumpay, kundi pambihirang tagumpay. Ngayon, nagpapatapang-tapangan si Satanas. Ngunit, I'm sure, sa lahat ng tao sa mundong ito, may takot si Satanas sa iglesia ng Diyos. Dahil alam niya, God's give us the power and authority upang apakan ang kanyang ulo. At pangako ng Diyos yan in Lucas chapter 10 verse 19. At pangako ng Panginoon yan sa Revelation. Luluhod ang kanyang mga kampon at si Satanas sa iglesia. Kaya church, stand firm on your faith. Use your authority. Ingatan mo ang korona ng pambihirang tagumpay na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Ingatan mo na habang ikay nabubuhay, huwag iyan maagaw ni Satanas. Huwag mong hayaan na ikaw ay malinlang ni Satanas dahil nasa iyo na ang tagumpay. Kaya church, be wise how to use your power and authority.
takot si Satanas sa bibig ng mga warriors of God. Minsan, akala nyo masakit mananalita ang mga warriors of God. But always remember this. Hindi mangmang sa pagkakilala ng kanyang kaaway ang mga warriors of God. Dahil nasa dila nakasalalay ang kapangyarihan, ang buhay at kamatayan. Alam niyo, minsan, dahil sa sobrang kabaitan natin, hindi mo alam, nagagamit ang dila mo. Ang pinagpapala mo ang demonyo. Kaya hindi sila takot. Dahil hindi sila nahahatulan. Pero kapag alam nila, nakatulad mo rin sila na walang habag. Kapag magkaharap kayo, nanginginig sila at natatakot. It is not because of you, kundi dahil kay Kristo Jesus na sumasa iyo bilang isang tunay na lingkod at anak ng Diyos at sundalo ng Diyos. Ang kinatatakutan nilang mga Kristiyano ngayon ay ang mga Kristiyanong kilala nila kung sino si Satanas at ang mga demonyong ito na nagtatago sa buhay ng mga tao. And always remember this. Hindi ang tao ang dinideklara na siya'y sumpain, kundi ang demonyo sa kanyang katauhan. Yan niya ang directly na sinasabihan ng mga lingkod ng Diyos. Hindi yung sinusumpa ay ang tao, kundi ang demonyo na nakatago sa katauhan ng mahina na taong ito. Spirit to spirit na siya. So, sabi nga, sa tunay na likas na pagkatao ng tunay na mga lingkod at anak ng Diyos, nandoon ang pagkamahabagin sa kanyang kapwa. Kahit makasalanan yan, always remember, this is the last of the last days. Kaya bibigyan tayo ng Panginoon ng pambihirang tagumpay at kapangyarihan at pagpapala. Dahil wala nang mabuti sa mundo. So tayo ang gagamitin ng Diyos to prevent the earth, ang siyang katauhan, na bagaman wala nang habag, kabutihan, at sinasamantala ng mga namantala ng mga scammer ang kabutihan ng mga mabubuti. Church, always remember, tayo ang gagamitin ng Diyos upang proteksyonan ang mga taong ito sa pamamagitan ng iyong pag-ibig, sa pamamagitan ng iyong habag, sa pamamagitan ng iyong pagkakawang gawa. Natural yan sa atin. Mahal natin ang ating kaaway. Mahal natin ang ating kapwa. Mahal natin ang mga mahihirap. But always think of this. Dapat alam mo at kung sino ang mga kaaway mo. Bagaman pinapakain mo at tinutulungan ang kaaway mong ito. Dahil yan ang utos sa atin ng ating tunay na Diyos. But always remember, huwag mong hayaan na malinlang ka ng espiritu niya, na lubos na ikaw ang kanyang madisib. Oo, mahal mo siya, pinatawad mo siya. But always remember, you need to face Satan, demons, in his or her or their lives. Pakakainin kita bilang kapwa-tao ko.
Ikaw na kaaway ko dahil mahal kita kay Kristo. Pero kailanman hindi ako luluhod sa espiritu mong mandaraya sa pangalan ni Kristo Jesus. Yan po ang ibig sabihin ng Panginoon, being as a church. Kaya use our power and authority to bind Satan and to declare blessings sa lahat ng mga tao. To God be all the glory. Ama, maraming salamat sa pambihirang tagumpay na ipinagkaloob mo sa amin bilang iyong iglesia. Continue to cover us by your blood and seal of your Holy Spirit. Bilang tatak na kami yung pagmamayari. At hayaan mo, bigyan mo kami ng talino, discernment, kung paano namin harapin at i-handle kapag kami nasa harapan ng aming mga kaaway sa kapaligiran. Maraming salamat, hindi mo hahayaan na minsan pa kami maisahan. Tulungan mo kami na patuloy na lumalaban sa iyong harapan. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ipaglaban namin ang karapatang ipinagkaloob mo sa amin sa harapan ng kaaway. Salamat, Panginoon, that you never leave us nor forsake us, at ikaw ang sumaamin. Receive the blessings of the Lord in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mahal ko kayo kay Kristo Jesus.